Lester na siya ang nakabuntis kay Bridget, anong dahilan para hindi sila magpakasal? Rin naman, hindi naman lahat ng babaeng nabubuntis pinapakasalan. Pwes, kami ang pamilya ni Bridget. Hindi kami papayag na hindi siya pakakasalan ni Lester. Chance na natin to para mapakita ko kay Jonas na willing na ako makipagbati sa kanila. Di ba? Para hindi na rin sila magduda sa amin ni Jonas. Ang pinagtataka ko lang kung bakit siya nagsisinungaling sa'yo. Eh di ba alam mo naman yung tungkol doon sa Bridget na yun? Unless kung may sinisekreto siya sa akin. Baka naman nagkakatotohanan na sila kaya nagsisinungaling na siya sa'yo. Hindi kaya? Marisa, pwede bang ipakilala mo kami sa bisita mo? Of course, beloved family, this is Judge Rivera. Siya ang magkakasal ngayong gabi kay Lester at kay Bridget. Sandali. Paano nangyari yun? Ikakasal kami ni Bridget? Hindi naman ako papayag. Bakit hindi kayo pwede ikasal? Kompleto na ang papeles nyo. Marisa, ano bang kalokohan nito? Bakit niyo pinipilit sila magpakasal? Dahil hindi ako naniniwala na si Lester ang ama ng ipinagbubuntis ni Bridget. Kung siya nga ang ama ng batang yan, I dare him. Pakasalan mo si Bridget ngayong gabi. Sandali lang ako. Akala ko ba family dinner lang? Bakit may kasalan? Jonas, huwag ka nang makialam sa kanila. May dahilan si Mami kung bakit niya ginagawa to. At ano dahilan niya? Ilalagay niya sa alanganin ng pamangkin ko? Ito bang ideya mo ng pakikipagbate? Aba, lokohan lang pala tong dinner na to eh. May masamang bala ka pala kay Bridget. Napakawalang hiya mo. Ang sama ng ugali mo, kasing itim ng buto mo. Kumain ka ng mamahaling pagkain, kaya matuto kang gumalang sa nagpalamon sa'yo. Yaya, Laila! Marisa, tama na! Diba? dali mo na siya sa kwarto, Yaya. Kaya kong iluwa ang lahat ng pinalamon mo sa akin ngayong gabi. Tita Laila, dami si Tita Laila. Tita, halika na, tama na. Nakakadiri ka, magsusuka ka dito. Halika na dito. Paano itong babaeng to? Hindi ka magbastos? Walang hiya? Hindi ka nila ipakisalaigit ng talo? Ano ba, ha? Tita Laila, tama na. Halika na. Babalik ako talaga! Ano ka ba, tita? Magulo na dun sa labas. Huwag ka nang dumagdag pa. Paano naman kasalanan ninyo ito? Pinatulan niyo pa yung imbitasyon ng Marisang yan, tuloy nagkaroon siya ng pagkakaunan. Laitin tayo dito! Tita, huwag na tayong magsisihan. Nandito na tayo eh. Tsaka mali ba namin ni Bridget na may pasabog siyang ganun? Akala niya, bonggang-bongga pasabog niya. Tatalbugan ko siya. Ay, sandali lang, tita. Anong gagawin niyo? Wala! Sasabihin ko lang naman, ibubulgar ko na si Jonas ang ama ng dinadala ni Bridget. Ay, nakakaloka kayo. Wag! Ano ka ba di tayo malalagot niyan kay Bridget? There was a misunderstanding, no? So, pasensya na kayo. Okay, thank you. Thank you, Judge. Sige. You may go. Salamat at pasensya na. Ito ba ang katahimikang sinasabi mo, ha, Marisa? Meron pa bang kahihiyan natitira dyan sa katawan mo? Ano ba itong pinagkagagawa mo? Daddy, tama na. Baka kung anong mangyari sa... Kung ano man ang mangyari sa akin, itong nanay mong may kasalanan! Gusto ko lang malaman ang totoo. Marisa, alam mo na ang totoo. Ano pa ba itong ipinipilit mong totoo? Hindi, Delphine. Iba ang nararamdaman ko. Yun lang? Iba ang nararamdaman mo? Pinapunta mo itong mga taong to para lokohin dahil iba ang nararamdaman mo!
Ma, maniwala na lang ho kayo sa sinasabi ni Lester. Shut up, Jonas! Huwag mo akong paniwalain sa mga kasinungalingan mo. Kung hindi po kayo naniniwala, sino pa po ba magsasabi sa inyo ng totoo? Maniwala po kayo sa amin. Ang totoo, pinaplano namin ni Lester magpakasal. Actually po, oo, tita. Kumukuha lang po kami ng tiyempo para kausapin kayo. Yun naman pala eh. Sana man lang, Marisa, nagtanong ka muna. Nang hindi ka gumagawa ng kung ano-anong desisyon. Matagal nyo ng bala? O ngayon nyo lang naisipan to para makalusot kayo? Ellery, kung puro pagdududa yung nasa isip mo, kahit abutin pa tayo ng umaga dito, wala kang paniniwalaan sa sinasabi nila. Hindi naman ganun kadali magpakasal, Ellery. Totoo na pag-uusapan namin ni Lester yon. Pero ayaw lang namin na ibang tao ang magdidesisyon para sa aming dalawa. Dahil lang may gusto silang patunayan. Kaya lang nagawa ni Mami to dahil gusto namin maging klaro ang lahat. Dahil nararamdaman namin may pinagtatakpan kayo. At sino yung pinagtatakpan? Ikaw! Ikaw, Jonas! Ikaw ang pinagtatakpan. Para hindi lumabas ang totoo na ikaw ang ama ng ipinagbubuntis ni Bridget. Marisa, ano tong kalokohan pinagsasasabi mo? What's wrong? Masama bang magsabi ng nararamdaman? Mali itong iniisip ninyo. Pwede ba tumigil na kayo ng pag-iisip ng ganito? Hindi. Eh, kayo lang ang gumagawa ng pagpapahirap dyan sa mga sarili nyo eh! Hindi, Delphine. Dahil kahit na anong gawin yung palabas, hindi kami maniniwala ni Ellery. Pwes, mali ang paniniwala nyo! Sige. Sige, ako na ang mali. Pero kapag napatunayan ko na totoo ang hinala ko, malilintikan kayong lahat sa akin. Lalong-lalo ka na, Delphine. All this time, ako ang pinaghihinalaan niyo ni Mama. Oo, Jonas. Dahil kahit anong isipin namin ni Mama, nagtataka kami kung bakit naging si Lester. Ibig sabihin, kahit dito sa dinner na to, magkakuntsaba kayo! Oo! At hindi ako nahihiyang aminin yon. In fact, ako ang kumuha kay Judge Rivera. Ako ang kumuha ng lahat ng dokumento at papeles na kailangan para ikasal sila. Ellery! Nagsayang ka ng oras para lang dyan! You're so pathetic, Ellery. Ganun ka nakadesperada, kaya ginawa niyo to? Ha? Oo. Ganito kami kadesperada. Dahil marami na akong nakikita na dapat kong paghinalaan. Siguro naman hindi ko na kailangan isa-isahin yun, no? Dahil maski ikaw alam mo yun. Puro ka hinala. Wala ka namang ebidensya. Guard, kay Mr. Delphine Martinez. Ma'am, sandali. Tatawagan lang namin sila sa bahay. Huwag na, hindi na kailangan. Meron kaming invitation card. Sige ho, pasok na ho. Salamat. Ito na yung bahay. Paano mo naman nasigurado? Andiyan yung coach ni Lester. So, anong gagawin natin? Pagkatagan na lang dito. Hintayin mo, ako na lang papasok sa loob. Sige.
Good evening. Kailangan nila? Ako si Nadia. Nandiyan ba si Lester? Ay, opo, andito po siya. Dapat nga po, ikakasal na po sila ni Ma'am Bridget ngayon. Ikakasal? Si Lester at si Bridget ikakasal? Yun po yung narinig ko po sa kanila kanina. Yung kaloko ka ba? Ako ang girlfriend ni Lester. Bakit siya magpapakasal kay Bridget? Hindi ko po alam eh. Tumi ka nga dyan! Papasok ko! Sorry po, Ma'am. Di po. Lester ka! Papasukin mo ako! Buksan mo to! Lester! Lester! Ma, Bakit? Sino dumating? may babae pong gustong pumasok eh. Si Sir Lester po yung hinahanap. Nadia daw po yung pangalan. Sige, akong bahala. Kausapin ko siya. Lester! Lester! Buksan niyo to! Nadia, anong ginagawa mo dito? Hayop ka! Hayop ka! Halika! Sinungaling ka? Sabi mo nasa trabaho ka! Ano kailangan sumigaw? Sisigaw ako hanggat gusto ko! Makinig ka sa akin! Makinig ka sa akin! Hindi totoong magpapakasal kami ni Bridget, kaya huwag kang umarte Hindi ng ako ganyan! naniniwala sa'yo! Sino nagwawala sa labas? Parang may sumisigaw. Mami, nandyan si Nadia. Hinahanap si Lester. Ngayon natin malalaman ang katotohanan. Siguro dapat magharap-harap na tayong lahat. Halika, samahan mo ako, Ellery. Gusto kong makausap ng masinsina si Nadia. Dad, paano kung sabihin ni Nadia yung totoo? Jonas, ang gagawin natin? Halika na! Umuwi na tayo! Halika na! Bakit mo ba ako pinapauwi? Eh dahil nag-i-iskandalo ka na eh! Hindi naman ako mag-iiskandalo kung wala akong nalaman! Pag pinag-usapan na natin to, ano pa bang pinagagaganyan mo? Gusto mo ba ipahama kami? Mas lalo ka mapapahamak hanggat hindi nila nalalaman ng totoo! Anong totoo? Ano? Nandiyan si Nadia sa labas? Opo, Ma'am. Nilabas na nga po siya ni Sir Lester kasi po nagwawala na po sa gate eh. Naku, nakita mo yun, Tita Laila? Magkakabukingan na. Pag nagkataon, delubyo! O di mabuti nga para magkaalaman ang lahat. Nakakaloka ka, Tita. Hindi mo ba lang man naisip na baka mamaya hindi na tayo makalabas ng buhay dito? Ako, makasaktan nila si Bridget. Ano, Nadia? Bakit hindi ka sumagot? Anong totoo ang gusto mong sabihin? Tita Marisa. Hindi ikaw ang tinatanong ko, Lester, kundi si Nadia. Nadia, parang awa mo na. Sabihin mo sa amin ang totoo. I'm sorry, Lester. Pero kailangan na nilang malaman ng totoo. Marisa, ba't dito kayo nag-uusap sa labas? Teka, pumasok tayo sa loob. Nakakaya sa mga kapitbahay. Hindi nakakayang malaman ng totoo, Delphine. Kung meron mang dapat mahiya, yun na yung mga taong nanloloko at nagsisinungaling. Hindi si Lester ang ama ng dinadala ni Bridget. Sam, bakit ka na andyan? Kasi po nag-aaway na naman po sila. Bakit po sila nag-aaway? Ako pa rin po ba ang dahilan kung bakit sila nagkakagalit? Sam, hindi ikaw ang pinag-aawayan nila. Sino po? Ay naku, dapat ko bang sabihin sa'yo to? Kasi di ba dati, ang pinag-aawayan nila kung sino ang totoong mami. Ngayon naman, kung sino ang totoong daddy. Daddy po, sino? Daddy nang nasa tiyan ng mamita mo. Yung baby niya. Nadia, tama na yan! They ought to know the truth, Lester! Hindi mo ako mapipigilan. Kung
Kung hindi si Lester, Nadia, sino? Sino nakabuntis kay Bridget? Si Jonas. Sinulol lang lahat ni Lester to para mapagtakpan ang kasalanan niya. Nadia, hindi mo kailangan ipagdiin lang si Jonas. Halika na! Ayaw ipaalam ni Jonas ang totoo sa pamilya niya. Kaya pilit niya itong tinatago sa inyong lahat. Nadia, tama na. Hindi mo kailangan ipagdiin lang. Jonas ang may pangalan ng lahat ng to! Tama na! Lester, huwag ka magalit sa kanya. Sabi lang siya ng totoo. Ako ang punot dulo ng lahat ng to. Don't you dare ask for forgiveness from me, Jonas. Hindi kita mapapatawad sa kasalanan mo. Saka pa! Ellery! Jonas! Ellery! 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 Tawa mo ako, huwag mo kong yakapin, hayop ka! Ang kapal na mukha mo! Samantalang kanina gusto mong ipamukha sa akin na mapagbintang ako. Tama pala ang lahat ng hinala ko. Ikaw nga ang nakabuntis kay Bridget! Ellery, nung maghiwalay kami ni Bridget, hindi ko alam na buntis siya. Alam mo naman nagsama kami, di ba? Yun na nga yun, Jonas eh. Bakit kailangan mo akong lukuhin? Bakit hindi mo sa akin sinabi ang totoo? Ellery, natatakot akong sabihin sa'yo yung totoo. Dahil ayokong mawala ka sa akin. Talagang mawawala na ako sa'yo, Jonas. Dahil hindi ko na kayang kasama ang isang taong walang konsensya. Sa mga panahong pinagsisilbihan kita bilang asawa, ni isang beses ba hindi ka man lang nagdalawang isip na sabihin sa akin ang totoo? Yung maternity dress na nakita ko sa lamesa mo. Yung atis na binili mo sa akin na alam kong hindi talaga para sa akin. Yung nakita kita sa ospital na bigla ka na lang nandun. Yung pagkakakita ko sa inyong dalawa ni Bridget sa iisang lugar. Lahat yun, Jonas. Lahat yun pinagsinungaling mo sa akin. I'm sorry, Ellery. Natatakot lang naman ako mawala, masira yung pamilya natin ulit. Kaya naisip ko ito lang yung solusyon dun sa problema natin. Hindi, Jonas. Ito ang lalong naglubog sa'yo sa kasalanan. Kaya wala ka nang dapat sisihin kundi ang sarili mo. Umalis ka na. Dahil simula ngayon tinatapos ko na ang lahat sa atin. Hindi ba? Tawan mo ako! Umalis ka na! Huwag, please! Tawan mo ako! Halika na, umuwi na tayo. Halika na! Umuwi na tayo! Huwag mo siyang saktan! Is that the way to treat a betrayed girlfriend? Wala siyang kasalanan. Kung meron mang may kasalanan dito, ikaw yon, si Jonas at si Bridget. Hoy! Magdahag-dahan ka ng salita, ha? Walang kasalanan ito si Bridget. Bakit? Ano ba yung pamangkin mo, Santa? Nagsasama pa po kami ni Jonas nung nabuo to. Legal na anak ni Jonas to dahil kasal pa kami nun. Kaya wala po kaming kasalanan dahil hindi bastardo ang anak ko ni Nang. Hindi ko kailangan ng mahaba mong paliwanag. Ang punto ko dito ay panluloko nyo. Hindi kayo maloloko kung hindi kayo magpapaloko. At kami pa ngayon ang may kasalanan. Tama na! Tama na!
Tigilan niyo na to! Tama na! Tama na! Dad! Delphine! Delphine! So ako ba talaga ngayon ang sinisisi mo, ha? Nadia, nagtataka naman kasi ako sa'yo, bakit mo ginawa yon? Hindi ka naman nakatulong eh. Mas lalo mo lang binigyan ng problema yung pamilya ni Jonas. Hindi ako katulad mo na pinagtatanggol pa rin na kaibigan kahit mali na! Nadia! Makinig ka muna sa akin! Huwag mong husgahan si Jonas dahil hindi mo naman alam kung ano yung pinagdadaanan ng tao! No. I'm okay. Pwede ba tigilan niyo na to? Hindi natin malulutas ang problemang ito kung ganyan kayong dalawa. Ito kasing si Laila eh. Walang pakiramdam. Kami na nga ang niloko. Kami pa ang sisisihin. Hoy Marisa, bago mo kami awayin, pwede ba alamin mo muna ang punot dulo ng kwento? Ayaw naman talaga ni Bridget talaga mag-ilihim tungkol sa kanyang kalagayan. Uy, Laila, huwag ka nang maghugas kamay. Ha? Magkakuntsaba kayong lahat sa panluloko sa amin. Bakit kasi hindi mo tanungin yung asawa mo? Ellery. Huwag mo naman akong hiwalayan, no? Hindi ko kaya nang wala kayo ni Samantha. Umalis ka na, Jonas. Hindi na magbabago ang desisyon ko. Ellery, nakikiusap ako sa'yo. Umalis ka na, Jonas. Sa tuwing nakikita kita, naalala ko lang paulit-ulit mong panloloko sa akin. Sige, Ellery. Kung ito ang paraan para mapatawad mo ko, maluwag kong tatanggapin. Kahit ano man ang gawin mo sa akin. Ngayon'y mag-iisa. Nasaan na ang iyong pag-ibig na dati hanggang Nakikinikinit ako na ang future ni Papa Delphine at si Papa Jonas, makapareha silang palayasin. O edi mas maganda pag maghiwalay si Ellery tsaka si Jonas. Sa pa mapupunta kay si Jonas kundi kay Bridget. Huwag natin sirain ang pamilya natin, Marisa, please. Sira na ang pamilya natin at kayong dalawa ni Jonas ang sumira nun. Kaya wag mo nang subukan na ayusin dahil hindi na natin maibabalik kung ano man ang meron tayo nun. Kunin mo na ang damit mo at umalis ka na! Ang sakit ng ginawa ninyo, Daddy. Hindi ko pa po matatanggap na ang mga taong nanloko sa amin na yung asawa ang daddy ko. Ellery. Ngayon'y mag-iisa. Nasaan